Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng September 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Wow, there's a victory and success. Ako nakita. Congrats. There's an happiness. May mga positive outcome daw na mangyayari sa buhay. And also, there's an enlightenment at may door na magbubukas para sa iyo. Tingnan natin. Kunin mo lang ang sayo at itapon ng hindi naman para sa'yo. Maaring ito is vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Usual or intuition, lawakan natin ang ating isipan. Yes. Oh my God. May mag-end na cycle sa'yo. Bakit may nambubuli ba sa'yo? May tao dito na hindi siya good sa'yo. Sorry medyo masama pakiramdam ni ate. Yes. Sorry. May conflict, may mga debate, may mga sitwasyon na someone abusing, may pain ka doon na mararamdaman. Siyempre, andun yung physikalan or activity. Maaring masasaktan ka when it comes to activity, masasaktan ka when it comes to conflict or mga debate o pag-uusapan. May mga sitwasyon na it's so hard para sa'yo. May mga sitwasyon na ang hirap makamtan, or may mga sitwasyon na aabusuduhin ka. Ano ba yun, ate? Abusing you. Okay, yun na yun. Minsan tanga-tanga talaga si ate, ha. Hindi ako marunong mag-English, pero may pagkatanga din minsan. Yan. Yan. And syempre, we have the tree. Tree kasi is a growth and enlightenment ang nakikita ko dito. No? Also, these are good karma. Mababalik daw yung iyong bagong sigla, there's a recovery, or there's a growth. When it comes sa spiritual awakening, yes, siguro mas more kakakapit sa taas, or mas more kang magkakaroon ng awakening, or mas more mag-enlighten yung iyong intuition, instinct, yan. You need to trust, no? My communication from the past. Karma also from the past. Ano ba ito? Balibaliktad naman to, ate. We have the house. Sinasabi dito na maybe you are very privacy, or you need to be private na tao or malihim. May mga situation na nandun din yung pagpapahalaga to family, problema sa home, family, nandun din yung comfort mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa nakatabi dito. Siguro may problema kayo, no, sa related ang bahay, family, relationship, yan, nakita ko. Maging private daw kayo, oh. Siguro iba sa inyo nga is a private person, or mahilig na, yan, alone time. We have the key, yan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? There's a victory and success, or there's a happiness, or may magbubukas na bagong pintuan sa'yo. Yes, magkakaroon ng unlocking. Na may mga sitwasyon, or there's a destiny na magbubukas talaga para sa'yo. Yung mga answer daw nasa sa'yo din, eh. No, ang nakita ko dito. Maaring din na may mga mangyayaring solutions in life sa nakita ko dito, at kumbaga there's a fulfillment nga na mga gaganap o mangyayari sa'yo. Hindi man ito malaki, pero siguro more enlightenment sa iba, more on successful to your health, sa mga decision making, ganyan. Kung mayroon kayong mga kung meron kayong mga pinaglalaban ng mga justice, yan, maaring mangyari na yon. Sa nakita ko ito, sa inyo naman, sa self nyo, enlightenment or awakening, no? Sa nakita ko dito. Sa nakikita ko sa iyo, Aquarius, yes, there's a cycle na mag-e-end na sa buhay mo. Magkakaroon ng letting go. Yan, andun yung pagdadasal, eh. Andun yung pagdasal and hoping for a change talaga, no? Sa nakita ko, hoping for a new life, hoping to end or pagbabago, no? Sa nakita ko to. This is also transformation would come sa iyo, no? Sa nakita ko dito.
Maaring may nagdadasal din sa'yo, dito Aquarius, na sana mamatay ka na. Oh my God, hindi. Pero yun naman ang nakita ko. Maaring may humihiling na sana mawala ka sa buhay niya, hindi ka man mamatay, mawala ka sa buhay niya, tao na na also nandito ka rin, or vice versa tayo ha, or vice versa to ha, wag kayong ano, yan. Nandito rin yung sitwasyon na may mga sakit or harm ako nakikita. Yes, unending story, no, sa nakita ko dito. Yes, magkakaroon na ng mga pagkakaisa, may mga sitwasyon na maya accept mo na. Andun na rin yung you have, baka, iba sa inyo is baka nagpo-fortune telling, ano, baka iba sa inyo is, yun nga, more on, um, ano ba to? Siguro mahilig kayo magpatarot or maybe you are a fortune telling. Andito rin yung enlightenment eh. Di ba lumabas ka ng enlightenment? Yun. More on enlightenment when it comes to your intuition, yan, instinct, yan. Nagkakaroon ka ng ability, no? To know who's the person ang may ayaw sa'yo, may balak, masamang balak sa'yo, nakakaramdam ka na at naniniwala ka sa intuition mo. No, meron ka mga panalangin na maaring magkatotoo magkakatotoo actually, magkakatotoo siya. Kasi there's a stability o nakita ko. Siyempre, sinasabi rin dito na may mga mag-e-end na kontrata. Relationship, trabaho, kung ano man tong commitment na to, no? May mga commitment dito or situation mo sa buhay mo na you want to push or gusto ng isang commitment na also communication kasi to, communication, or you want to push yourself sa isang sitwasyon na hindi naman pwede. Why? Kasi importante sa'yo, yung iba kasi sa inyo kasi maka-Diyos, importante sa'yo is sa eternal love or forever love ang nakikita ko dito. Yan, eternity, ganyan, soulmate, yan. And then yung pagpupush sa isang situation. Halimbawa, hindi man to relationship, trabaho, diba? Trabaho or business, ganyan. Halimbawa, sa trabaho or business mo, andito yung sitwasyon na alam mo na hindi na pwede o hindi na bubukol, pero you want to push yourself dito. Pero at the end, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa doon na kahit mahirap ma-achieve, maghihintay ka. No? Pero sinasabi to, itong situation na to is ending. Or maybe when it comes to commitment to your work, relationship, nagtapos na siya. Bakit kaya may tao dito na may tao may tao may masamang balak sa'yo. May tao may masamang balak sa'yo. Yung iba dito, no? Andito yung maaring maka-receive ka ng gift to someone. Hindi ka lang ha. Gift to someone or ikaw ang magbibigay ng gift, no? Ang nakita ko dito. Sinasabi rin dito na may tao na malapit sa'yo, so when it comes sa trabaho, you want a promotion. Sorry, ano ba to? Nangangati yung ano ko. Isipin ko. Sabi dito, maaari may mga nag-aasam talaga ng eternal love or promotion when it comes to your work, business, something. May mga sitwasyon na pinag-aaralan mo sa buhay mo. May mga sitwasyon na inaalam mo, no? May mga kailangan ka daw i-develop to yourself. Siguro, kasi dito si Det, tsaka dito to. Siguro, you need to develop or ayusin mo ngayon yung sarili mo. Or may mga dapat kang i-develop or may mga gusto kang i-develop, ayusin, na mga bagay-bagay to end in a good relationship. Yun ang nakikita ko. Kasi you manifesting it. You want a stable relationships also. Sinasabi mo dito. At gusto mo magkaroon dito ng level up. Ang sinasabi. Pero someone thinking of you na mawala ka. Or someone want you to lose. No?
May taong may galit sa iyo, actually. May taong may galit sa iyo. Pinagchichismisan ka raw? May tao dito na, o may mga tao dito na pinagchichismisan ka. Medyo hindi maganda yung gusto. May taong gustong mawasak sa iyo. Ibig sabihin, nagkaroon ng relationship dito, nagkaroon ng third party sa iba, no? Or there's an option na nangyari sa buhay mo na, as in, itong relationship na to, either family, may family na nawasak, relationship na nawasak, trabaho na nawasak. You abandon it no? The death. Ano yung the death? May nawala bang buhay sa party mo? Aquarius? May namatay. Sabihin, may namatay in the past. Okay. Anong pwede ko malaman kay ano? Ano nangyari? Ay, huluga. Okay. Okay, ang laki ng pagbabago sa'yo. Ang laki ng nangyaring pagbabago sa'yo, Aquarius. Why? Okay. May cycle na mag-end sa buhay mo. Magkakaroon na ng, may mga malalaman ka daw na katotohanan. Magkakaroon ng starting from a fresh, no? There's a new life or may mga mangyaring pagsasaayos. There's a good karma na darating sa buhay mo. May tao na magtitake ng responsibility. I don't know, ikaw or there's a person here na magtitake ng responsibility. Kasi may tao dito na nagsinungaling sa'yo na hindi naging unfair at nandun ka sa sitwasyon na sobra ka na stress, na nagkaroon ka ng mga deep unhappiness, deep on, sa nakita ko dito, sobrang anxiety, depression. And then, also, syempre, kumbaga, there's a new life or there's a new beginning when it comes to your sarili. May confession ano to? Meron din confession. Ano to? May nangaganap na justice? Kasi may malalaman pero katotohanan. May mga truth or reveal, no? Sa nakita ko dito. Siyempre, keep moving to reach your goal kasi malaki ang mangyayaring pagbabago sa iyo. May makikipag-usap. May pagkikita ng part of the family, pero hindi ko alam wala siyang nararamdaman sa iyo. They keep moving. Hindi niya kayang ibigay yung love na hihingin mo. Hindi. Or vice versa tayo. May tao dito na magmamalinis or nagmamalinis. Pero when it comes sa'yo, nakikita ko, you will start a new beginning when it comes to your life. May mga good karma na darating sa buhay mo. There's an achievement ako nakita. Yes, there's a victory and success. Kung meron kayong pinagdadaanan na justice, yes, may nakita akong success dito sa'yo. There's a winning also. Panalo. Wala ka nang gabago sa'yo. Anong merit po para kay Aquarius? Dali lang. Bumaksak Okay. There's an agreement, May tao na takot makapag-agreemento, may tao na may kaba ako nakikita dito na parang ayaw ng confrontation. Also, syempre, there's a collaboration ako nakikita dito. Andito yung manifesting of pagdadasal na sana maging okay ang lahat, no? Yes, when it comes, kasi nagdadasal ka na sana matapos yung mga hirap mo, pag-aaway, gulo, ganyan, hindi pagkakasundo ng lahat, kapatid, anak, pamilya, relationship, kasamahan sa trabaho. Yes, nandoon. Nakikita ko naman na magkakaroon ng
pagkakasundo dito sa sitwasyon. Kumbaga, there's a solution na magaganap sa buhay mo, no? Dito. Magkakaroon ka daw ng peace. May tao na maaring magkakaroon ng solution or peace dito. Pero ang nakikita ko dito sa iyo, Aquarius, meron ka na daw mga gustong gawin sa buhay mo. Kumbaga, magkaroon man ito ng good ending or peace dito sa situation na to, tuloy ka pa rin sa mga balak mong gawin sa buhay mo. Ano ba ang dapat kong example dito? Siguro naman na-get nyo na yun, matalino naman kayo. Ang haba na kasi no ano natin eh. Kumbaga, may mga taong galit sa'yo. May mga taong galit sa'yo na pwede may taong mga galit sa'yo na magkakaroon ng pagkakasunduan. Hindi man totally ito is a very peaceful communication, maaring kayo is mag-iiba-iba na ng landas. Pero, sa sitwasyon na to, magkakaroon ng pag-uusap. Kasi nakita ko ito may communication eh. Yun. Kumbaga, kung kayo is nag-aaway when it comes to a territorial, magkakaroon ng pagkakasundo dito. Mga pag-aaway na magtatapos, pagkakasundo na related ang money, related ang territorial, magkakaroon na ng harmony, pagkakaisa. There's a teamwork ako na nakikita dito. Yan, peace and ending of the conflict. May magtatapos dito. Also, dito, ending din, no? Sorry ah. Anong okay kay Aquarius? Ang dami naman, Aquarius. Okay. Queen and Queen. Ibig sabihin, kung sa iba sa inyo, there's a third party, no? Kasi, why? May tao dito na wala ka na rin trust. Kasi why? Kasi nahandito ka na sa situation mo. Yes, sinuportahan mo tang tao na to, pinahalagahan mo tao na to, binigay mo yung gusto niya. Kumbaga, it's your responsibility, kumbaga. You want to be stable together dito sa tao na to, pero itong tao na to is nawalan ka na ng trust sa kanya. No? Parang nahandun sa sitwasyon na there's a breakup, or kung hindi man kayo nag-break up, itong situation ninyo is nagkaroon na ng mga changes. Kumbaga, nahandoon ka because of may reason. Siguro, andun yung, o kaya may tao dito na, dito siya, andito ka, kahit na gusto niyang umalis dito sa relationship na to, hindi siya makaalis. Kasi why? Kasi lahat pinibigay mo para sa kanya. Pero sa iba dito is a break up. Maaari itong tao na to is hinat mo na sa buhay mo o inalis mo na sa buhay mo kasi hindi ka na rin nagtiwala at alam mo na hindi kayo compatible. At sinasabi, hindi kayo balance eh. Actually, may mga changes or may mga nalaman ka na revelation when it comes to sa relationship. And now, nakita ko naman na you'll be okay to be alone or kontento ka na sa bilang ikaw. Kumbaga, nahandun na nakita mo na maaring nakita mo na yung sarili mo na na-accept mo na yung mga situation, yung mga bagay-bagay na hindi ito para sa iyo. Relationship man ito or trabaho or business or work. Doon mo na realize na ay hindi ito para sa akin. And okay ka naman sa part na gano'n sa nakita ko. Tingnan natin ang iyong faith. Kasi andito yung you have faith na magiging okay ang lahat talaga. Yes, it will be okay. Lahat is magiging okay, magkakaroon ng recovery, lahat ng mga pain na nararamdaman mo sa ngayon is magtatapos na. Anong faith para kay Ibig sabihin may nagpapatarot or you are a tarot reader. Yes, you have faith na magkaroon ng long-term relationship when it comes to your partner. Na magkaroon ng forever, no? Sa nakikita ko dito.
situation. Nandun yung faith na yun. Nandun yung paniniwala na yun sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan, pero there is someone here na nag-under attack sa iyo. Maaring karelasyon mo na may mga matagal ka na ring nararamdaman sa kanya na kasi this person is defensive no? May mga dinidepensahan siya sa iyo, or maybe this is a person is nag-put boundaries na rin siya sa iyo, or you put boundaries sa tao na to. When it comes to a decision or mga resulta na gusto mo mangyari sa buhay mo, medyo nagiging mabagal, no? O yung nakikita ko dito, manindigan ka raw. Yes, manindigan ka. At andito ka sa sitwasyon mo na, you want to make sure, slowly but surely, you want to make sure yung mga bagay sa pagbabago ng buhay mo. Handun yung paniniwala na yun, no? Sa nakita ko dito. Magiging busy yung iba. Magiging busy daw kayo. Or, busy kayo. Iba dito kung nagta-tarot reader ka, busy ka. Iba dito, busy kayo sa mga gawain nyo sa buhay nyo. Tingnan nga natin. May gusto pa akong malaman dito. Talagang doon ka sa faith na na iniisip mo na gusto mo talaga ng panibagong sigla at panibagong happiness in your life together with comes to your family. Gusto mong magkaroon talaga, no? Pero andito ka sa part ng buhay mo na andun yung faith na paniniwala na yun. Siyempre, when it comes sa'yo, anduin yung level up when it comes sa sarili mo. Siyempre, iniisip mo rin yung mga bagay at solutions in life You are a situation na nagre-recover ka sa mga difficult na sitwasyon sa buhay mo. Nakikita ko nagiging strong ka na. Yes, nagiging strong na yung ability mo sa akin. Bumabalik-balik na rin. May mga wish come true ako nakikita na makakamit mo daw. Or maybe hinihiling mo pero makakamit mo siya. Sinasabi dito. May i-withdraw ka na, Kasi you will be strong person You're entering to a new world. You're entering to a new life sa nakikita ko dito. Strong, may mga clear decision, may mga mental clarity na ako na nakikita sa iyo. Mukhang matagal mo na rin pinag-isipan to Ibig sabihin, may i-withdraw. May i-withdraw ka na sa buhay mo. Kasi you will be independent. Magkakaroon ka na ng freedom. Anak, sandali lang. Ano ba anak? Anong commitment para kay Aquarius? Dito kasi is a wish come true, tsaka happiness, bagong sigla, growth, and satisfaction. Yun na nakita ko dito. Siyempre, peace din. Commitment para kay Aquarius. Ibig sabihin, may mga makikita-kita rin dito na family, or kapamilya. May makikita kang kapamilya or makikita-kitang family. Union family. Ito nakita ko dito. Or kamag-anak. Para saan ang commitment? Ano? Okay. Ibig sabihin, meron ditong isang tao na hindi ka binalyo, May tao dito na hindi ka binalyo. At matagal na nang ginagawa to Matagal mo na rin nararamdaman na hindi ka masaya, pero you're pushing yourself dito sa commitment na to. Kung ito is sa relationship or sa trabaho. Halimbawa, sa trabaho. Alam mo yung trabaho mo na hindi nagiging equal sa'yo.
katrabaho, relationship, or malapit sa puso. Sorry na tinutulungan mo. Yun nga, nakita ko dito, matagal mo nang nararamdaman ito na hindi ka masaya at matagal mo nang nararamdaman na hindi ka niya pinapahalagahan or hindi mo nakakita yung pagpapahalaga. No? Dito. Syempre, andun pa rin yung suporta mo sa kanya. Matagal mo na siyang sinusuportahan. Kasi why? Pinipilit mo yung sarili mo dito sa commitment na to eh. No? Sa nakita ko. Siguro, this is the time na rin na nakikita ko na kasi hindi ka niya pinahalagahan, wala pagpapahalaga, hindi ka masaya, hanapin mo yung makapagbibigay sa'yo ng fulfillment, achievement. Huwag ka manghinayang sa isang relationship na hindi mo naman naramdaman ang pagpapahalaga. Maaring may nakikita rin ako dito na na-scam ka, naloko ka, may nangutang na hindi nagbayad, may mga tao na pinahalagan at tinulungan mo na ang ibinalik sa'yo is hindi maganda or hindi nila nasuklian yung pagpapahalaga mo sa kanila. Kung lumaga, inequality dito. Kasi may tao ditong sakim. Sarili niya lang iniisip niya. They abuse power. Past feeling niya mas ahead siya sa'yo. Yun ang nakita ko. Pero ikaw, handito ka sa sitwasyon mo na pinipilit mo yung sarili mo dito sa sitwasyon na to. Yun. Siguro is time na rin na na kasi may withdrawal din ako nakikita. Maybe you will, kasi may tao rin dito na umiiwas eh. Or ikaw ang umiiwas. Sa nakita ko dito, may i-withdraw kasi we have the end. Dito sa taas dito, may mag-end na cycle sa'yo. Ibig sabihin, aalis ka sa isang situation na nagiging toxic sa'yo, sitwasyon na hindi mo nararamdaman na binavalue ka, situation na yun nga, ang tagal mong pinilit yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun, pero hindi nagniyaring yung pagbabago. Kaya ikaw na lang ang aalis, ikaw na lang ang mag-withdraw at ililet ko yung sitwasyon na yun. Kumbaga, hindi ka man umalis mag-another path, kung sa iba sa inyo hindi ka man mag-another path, mag-iiba ka ng decision making in your life. Mag-iiba ka ng mga system, patakaran sa sarili mo. Siguro handun yung pag-iwas or magkakaroon kayo ng gap to each other kung hindi man kayo magkahiwalay. Sa ibang magkakahiwalay dito, aalis ka. Ilalet mo yung bagay na yun. Magkakaroon yung iba hindi magkakahiwalay, andito na yung decision making when it comes to your own. Kumbaga, andito na yung kasi almost disappointment itong nangyari dito eh. No? Yun nga, decision making to yourself, awakening, din nakita ko dito, mas more ka magpupokus sa sarili mo. Sa iba dito, you try another path. Anong eternal na para kay Aquarius? Dito magkakaroon ka ng mga disappointment sa, ayun, malapit sa puso. Okay. Talaga. Sabi ko talaga. Parang ate, sino kausap mo? Parang baliw na si ate, no? Andito yung lungkot, why? Kasi, because of a part of the family or may tao na malapit sa puso mo or katrabaho man yan, ganyan na nakita ko na nagsisinungaling sa'yo, no? Kaya nandito yung lungkot. It comes to your business, ganyan, or kaperahan. Hindi ka naman naghihirap, pero may lungkot ako nakikita sa iba. Ibig sabihin, may taong nagsinungaling sa'yo na related ang money, no? Sa nakikita ko dito. Kasi more on pagsisinungaling. Ako nakikita. Pinagchichismisan ka raw. May tao na hindi siya willing to support you. Also, may tao na nangliling lang sa'yo or magliling lang or may tao na mandaraya. May taong bitter. May taong manipulative at may taong very judgmental when it comes to you. English pa si ate. Ingat ka sa mga chismosa. May taong masungit eh. Bakit I don't know why? Kasi may tao dito na nag-iisip na iyong kabiguan or you thinking yung sitwasyon na yun sa kanya, sa ibang tao. Yun, may taong ganun. Masyadong complicated tong to. Ano mangyari sa kanya?
May taong mahigpit sa pera. Or may taong naghihigpit. Anong nangyari dyan? Parang, bakit ganito? May tao dito nagsisinungaling lalaki. Maari itong tao na to may iba. Or may tao dito na lilinglangin ka talaga niya. Ingat ka. May taong manlilinglang sa'yo. Maari itong tao na to, bilak mo na siya, no? O hindi na kayo talaga nag-uusap. Or walang pag-uusap. May tao na natatakot to communicate sa'yo. May sitwasyon dito na nagkaka-doubt ka rin. There's a doubt kung ito is magsasucess or itong tao na to is willing pa bang suportahan or giving love, ganyan. Ang nakita ko. Maaring, oo, yan ang nakikita ko eh. Pero siguro, if ever, itong situation na to, huwag ka magtiwala. No? Aquarius, kasi hindi to totoo. Lilinglangin ka lang niya. Kung akala mo sinusuportahan ka niya or you give to support and love dito sa taong to or vice versa, hindi siya totoo sa'yo. Ikaw lang ang totoo. You need to cut. No? Alam mo naman, trust your intuition kasi malakas ang intuition mo sa ngayon eh. Paniwalaan mo yung intuition mo, listen to your inner voice kasi totoo yung sinasabi ng utak mo, ng intuition mo, ng instinct mo. Itong tao na to, hindi to magiging tapat sa'yo. Ingat ka sa mga mangliling lang. Now, overloaded ka sa mga problema mo sa ngayon, ano? Ang dami mga obligation na napapagod ka na either sa mga trabaho, papeles, mga situation in life, kanya ang daming bigat akong nakikita sa iyo. Anong gift para kay Aquarius po? Ano yan? Anong gift po para kay Aquarius? Question? Wow, thank you po. Wow, thank you po. Thank you. Okay, the gift is a healing. Yes, thank you, Universe Lord. Sabi dito, may mga magaganap na malaking magaganap na pagbabago sa buhay mo. Babalik na daw yung confident mo, mahihil ka na raw, magkakaroon na ng healing, recovery, may mga sitwasyon na ma-accept mo, i-release daw niya yung mga pain na nararamdaman mo, yung mga wars na tinaranas mo ngayon, matatapos na daw yun. Yung mga problema mo, i-share mo lang daw sa taas, i-heal ka daw niya. Thank you po. Palagi ko napapa-thank you. Thank you po. Talagang thank you. Sobra. Yun ang nakikita ko. There's a healing and recovery. There's a rebirth ako nakikita. Nakikita ko na magiging okay ka na. Magiging kontento ka na. You will feel free. Ang nakita ko dito, yung mga emotion mo, mawawala na yun eh. Yung lungkot, mawawala na yun. Sobra. Mag-heal ka na talaga. And then, magkakaroon ka ng mga inspirations in life. There's a rebirth. Peaceful. Saka syempre sinasabi dito na may mga exciting opportunities daw na ibibigay sa'yo in the future. Syempre, malapit na yon, no? And then, yun nga, trust mo lang daw yung sarili mo and trust also yung taas. Renew mo yung faith mo kasi maraming hope lang kasi maraming mangyayaring changes ngayon sa buhay mo. Believe yourself, believe ka rin sa taas. Makita mo na daw ang kaliwanagan sa buhay mo kasi you are the 9 of Pentacles. Magiging maganda ang buhay mo ngayon. Kahit ikaw is mag-isa, kung nasaan ka man ngayon, ganyan, may mga abundance, prosperity, wealth, ako nakikita, magiging okay ka. Dali lang anak, magkakaroon ka na ng mga positive destination, clear path, ganyan. Kasi andito ka sa situation mo na ayaw mo na magsayang din ng oras sa ngayon. Time is gold. Ano? Ibig sabihin, meron talagang malapit sa puso mo, no? Na nagsisinungaling. Ngayon nakita ko naman na alam mo na yun eh.
paano, ano, pakita ko dyan. Ingat ka, no, sa mga sneaky person. Yes, thank you. Yes, nakita ko sa'yo, bumalik na yung strength mo, handito na yung naging matatag ka na, there's a clarity ako nakikita sa'yo, na pag-aralan lang yung mga bagay-bagay na sitwasyon, at you are moving on, at nag escape ka na, or you need to escape sa isang situation na alam mo na hindi nag-work eh. Kasi nakita ko dito, kaya nakikita ko you are moving, you are moving on. Why? Kasi may mga malalapit sa puso mo na they broke a promises. May mga sitwasyon ako na nagkaroon sa iyo ng sad memories. Yes, more on maturity ano, sa nakita ko sa iyo, at may tao na rin sa iyo na hindi na rin close. May tao dito na na-stagnant, and also you are entering to a new life or new world. Nakita ko na yung pagiging maka-Diyos mo sa nakita ko dito. You are moving eh. You are moving, and yes, good luck kasi you're living the past. No, yun na nga, nakita ko naman din na ayaw mo na rin na makipaglaro sa isang tao na na alam mo na niloloko ka, na alam mo, kumbaga ayaw mo na rin magpaninlang, ganyan. Na sneaky person, ganyan. Nandito ka na talaga sa a new you, no? And or you need ha. Pag-aralan mo mga bagay-bagay, paano mo ma-develop more at makita yung halaga mo at yung totoong path na para sa iyo, no? Sa nakita ko. Arigato, namaste. God bless.